Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to my YouTube channel, Steno 101. At para sa video na ito, tatalakayin natin ang mga sumusunod at magsimula na agad tayo sa tunog Re o Ri. Ang panimulang tunog na Re o Ri ay sinusulat kung paano sinusulat ang letrang R na tinalakay na natin sa araling pangalawa. Pero bago muna yan isulat, tatandaan natin na kung ang kasunod ng tunog Re o Ri sa salita ay pababang stroke at mahigit sa 2 pantig o syllable ang salita, isusulat lang natin siya kung paano sinusulat ang letrang R. Halimbawa, reseta. Ilan ba ang syllable o pantig sa salitang reseta? 1, 2, 3. Since 3 siya, mahigit sa 2, isusulat lang natin siya nito. At ang sinusundan ng tunog Re ay pababang stroke, itong seta. Sulat natin siya kung paano sinusulat sa Filipino steno. Yan. Kaya ayan lang yan. Ganyan lang natin siya sinusulat kung paano sinusulat ang letrang R. Paano naman kung ang sinusundang salita ay pataas na stroke naman? Tulad ng salitang renta. Sinusulat naman ito ng buo o ang pinagsamang letrang R at E. Ganyan. So, isulat natin sa Filipino steno, renta. Yan. Bakit nga ba hindi siya omitted? Kasi mahihirapan kang basahin kung i-umit mo pa tong E. Magiging ganyan na yan. Parang pala na. So, dumako tayo sa mga halimbawa para mas maintindihan. Tulad ng kanina, renta. Sunod ay retaso. Pataas din na stroke to. Sunod ay rehistro. Diba? Pababang stroke na ang kasunod ng tunog re. Kaya R lang ang isusulat natin. Sana naiintindihan nyo. Sunod ay reserbasyon. Rehiyon. At risa. Sinusulat naman ang panapos tunog ka o ko kung paano sinusulat ang letrang K na tinalakay na natin sa araling una na nakahiwalay at sa ilalim ng salita. Ang mga halimbawa ay elektronika, politika, praktiko, ang pangit. Etika at ponetika. At para sa inuulit na 2 pantig, maglalagay tayo ng pamilang 2 sa ilalim ng pantig na inuulit. Ang mga halimbawa ay pare-pareho, kapaki-pakinabang, halik-halikan, pasilip-silip, at palapalagay.
Dumako naman tayo sa salitang inuulit. Naglalagay tayo ng pamilang isa sa dulo ng salitang inuulit. Be mindful lang sa paglagay ng pamilang dahil sa wikang Tagalog, sa wika natin, marami talagang mga inuulit na salita. So, be mindful sa paglagay ng pamilang para hindi kayo malito kung paano siya babasahin or kung paano siya itatranscribe. Ang mga halimbawa ay araw-araw, sunod-sunod, mabiling-mabili. Tignan natin ang pangit. Taon-taon at laki-laki. At para sa pagkaltas sa pagitan ng letrang M at N, ang patinig sa pagitan o ang vowel sa pagitan ng letrang M at N ay kinakaltas o inuumit natin, at ito ay sinusulat ng isang mahabang tuwid na guhit pakanan kung paano natin sinusulat ang letrang M pero mas mahaba. Ang mga sumusunod na halimbawa ay mansanas, mensahe, magmanman. Tulad ng tinalakay natin kanina, maglalagay tayo ng pamilang isa sa dulo sa mga inuulit na salita at inumit natin yung vowel A sa pagitan ng dalawang letra o sa pagitan ng dalawang M at N. Sunod ay minsan at aminado. Kung mapapansin nyo, hindi ko pa tinatalakay ang hiwalay na salitang do. So, abangan nyo sa susunod nating aralin. At isinulat lang natin siya ng inumit natin ang vowel o patinig na I. Balik, ganito lang natin siya sinulat. At dumako na tayo sa pagkaltas sa patinig sa pagitan naman ng M at M. Nagkakaltas din tayo ng patinig o nag-uumit tayo ng patinig ng vowel sa pagitan ng M at M. At ito ay sinusulat kung paano sinusulat ang M at N. Mamamayan, mamingwit, mamaya, mambabatas, at mamutawi. And that's it, Speedwriters. I hope you understand the lesson for today. I post every Wednesday and Saturday at 7 a.m. local time. So if you found this video helpful, don't forget to hit the subscribe button and notification bell so you won't miss any of my next video. Happy learning and thanks for watching!